Hello po, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras po na makakarating sa inyong mga lugar, ito pong live po na ito, itong video na ito. Muli po, pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo pong lahat. Ngayon lang po ako nakapag-ano kasi marami din pong mga bisita kanina na nag-check-in kahapon. And tapos nag-brown out din po. So kaya ngayon lang din po ako naka good thing nakapagpahinga po dahil halos wala po akong tulog din. Yun. So ano bang tatalakayin natin ngayon? Meron akong nakausap na kapatid kagabi. Sabi niya, brother, wag mo muna akong i-expose ha. Sabi niya ganyan. Ano po siya? Taga-Europe din. So, magmamatigas pa din ba kayo? Brad Rodel Mangiliman? Or choose your side. Ano ang inyong pipiliin? Yung panig ng katotohanan o yung panig ng kasinungalingan ni Daniel Rason? Ang tindi ng inyong pagsisinungaling. Hello po, Brad Ronnie Keypoint de Rosario. Brad Greg Mirror, si Brad Greg Mirror, kilala ko to, no. Closet ito. Dami account niya to sa Quezon City, Metro Manila Division. Alam niyo po mga kapatid, ang ganda po ng epekto ng pagpapalit ng profile picture ng mga out na mga exit, yung hayag na nag-exit. Ang ganda po ng naging epekto, mabalita ko lang po sa inyo, dahil marami pong nag-reach out sa kanila, nagkagulatan po eh. Oh, sis, nag-exit ka po. So ayun, ngayon nagkakaroon ng mas malawak na joint forces yung mga kapatid na mga exiters na out. Dahil dyan sa pagpapalit ng profile picture na proud exiter of MCGI Cares, we deserve truth and justice. Dahil marami pong nag-reach out, anong nangyari? Dahil pagka po ang kapatid na matino ang nag-change ng profile picture ng proud exiter, naku, bulabog talaga yung mga yan. Kaya po mga kapatid, kung kaya nyo po at gusto nyo pong mag-join na magpalit ng profile picture na proud exiter ng MCGI Cares ni Daniel Rason, nasa sa inyo po yan mga kapatid. Wala naman pong pilitan sa atin. Ang sa atin po makapagtulong-tulong po tayo upang matulungan po natin yung ating mga kapatid na nandyan pa. At ang dami pong mga closet ng mga kapatid. Bro, alam niyo po ba, yun, kagaya nung kapatid, matandang kapatid ito sa Europe. Sabi niya, bro, alam mo, sabi niya ganyan, 1 year pa lang po si Daniel Rason na magmula nung namatay si Brad Eli, nawalan na po ako ng gana. To be honest po, sabi niya ganyan, nung nagpunta dito sa Germany si Daniel Rason, hindi po ako nagpa-picture sa kanya. Tignan mo Daniel Rason nakakahiya ka. Yung mga kapatid, akala mo yung mga travel mo sa ibang bansa, nabibless yung mga kapatid.
Sila mismo ang nagpapatotoo na, brother, noong pong nagpunta sa Europe si Brad Eli, mararamdaman mo na merong mabuting espiritu na dala-dala siya. Pero pinilit ko po, actually binigyan ko po siya ng chance. Pasensya na po, nagkaroon ng problem, yung technical problem. Kaya lang po nung pong pumunta siya dito, nung pong ang lokal na po namin ang na magpapapicture, nakatakda na magpapapicture kay Brad Daniel, hindi na po ako sumama. Hindi na po ako sumama magpapicture kasi parang niloloko ko na lang ang sarili ko. Ganyan din po sa Vancouver, itong huling punta ni Daniel Rason sa Vancouver, Canada. Ang dami pong mga closet doon. At pamilya po yung mga closet doon na nagsabi sa akin na last na lang po namin ito kasi total nandyan na rin po yung ticket, yung biruin mo, meet and greet, 9,000 pesos. Talagang ginawa niyang negosyo yung mga kapatid. Ginawa niyang piggy bank ang mga kapatid. Ang kapal ng mukha mo, Daniel Rason. Hindi ka ba nahihiya niyan? Kahiya-hiya ka, Daniel Rason. Napaka-kahiya-hiya mo. Ngayon, wala na tayong lokal sa di ba? Wala na tayong lokal diyan sa Papua New Guinea. Como binanggit ko na wala ng lokal ngayon sa Papua New Guinea, pinlast ninyo sa screen. Ilan yung nandun sa limang Papua New Guinean. 5 na lang yung nandoon. Yung isa asawa pa nung palamunin na manggagawa na si Benedict Abulencia. Tapos yung iba sinuhulan ng mamahaling gadget, cellphone ni Efren ni ano bang tawag dito? Yung mataba, yung mukhang gorilla. Si Fred Cabanilla. Kaya alam niyo po mga kapatid, itong si Daniel Rason, hindi naman po siya tunay na nagmamalasakit sa mga kapatid. Wala po talaga siyang malasakit sa mga kapatid. Yun po ang totoo. Kaya si Dayan Urbano, 'di ba, nagkasama tayo sa Macau. Ikaw naman mismo ang nagsabi diyan sa comment section na nag-iba ka na, dati mabait ka. So ibig sabihin, pinapatunayan mong mabait ako dati. Sabi mo, 'di ba? Ngayon, kontra ka na dun sa sinasabi ni Daniel Rason. Sabi ni Daniel Rason, bakit ka minumura? Kasi gago ka. Ikaw, na nakasama mo ko sa Macau, nakita mo yung pakikitungo ko sa inyo, sa ibang mga kapatid. Diba? Kaya nasabi mo, nagbago ka na, dati mabait ka. Hindi naman po ako nagbago Ay oo, nagbago pala ako. Kung sa tingin mo, dati mabait ako, sa tingin ko, mas naging mabait ako ngayon. Hindi na ako, yun yung nararamdaman ko po noon. Nung nagpunta ako dito, sabi ko, bakit pagka dumadalo ako, parang feeling ko nagiging magagalitin ako. Kasi merong masamang espiritu na nandoon sa pagkakatipo ni Daniel Rason. Kaya po hindi ako namimili ako ng mananalangin. Pagka ang mananalangin si ganito, hindi ako nakikipanalangin. Nananalangin ako mag-isa. Lalo na si Efren Baking kasi malinaw na malinaw doon sa pangitain na nakita ko habang dumadalo ako, naging halimaw si Efren Baking. Sa lahat po ng mga KNP, si Efren Baking ang pinaka nire-respeto ko po. Si Brad Efren Baking. Pero nung nakita ko yung pangitain, parang nagkaroon ako ngayon ng sabi ko, anong meron? Bakit ganito yung nakita ko? Kasi mahal po ni Brad Eli ang si Efren Baking. Hindi alam ni Brad Eli na tinatraidor pala siya ni Efren Baking. Yan, nag-connivance sila, nagkaroon sila ng connivance. Si Efren Baking,
si Efren Booking, si Resty Escariote, at saka si Robert Naboa. Ang dami pong pera na ibinulsa ng mga yan. Hindi alam ni Efren Booking at saka ni Resty Escariote na ginugulangan sila ni Robert Naboa. Meron ba tayong pruweba dyan? Naku, meron. Naku, hintayin nyo lang po yan, mga kapatid. Hintayin nyo lang po dahil yun lang po muna. Baka magkaroon ng idea yung mga tiktik. Kasi lahat po ng mga nanonood, mga kapatid, at saka lahat ng mga nagla-like at lahat ng nasa friends list ko, tinitiktikan po nila, mga kapatid. Ilang mga kapatid na ang nagpatotoo sa akin, brother, tinitiktikan po kayo dito sa Australia. Brother, tinitiktikan po kayo dito sa Europe. Brother, tinitiktikan din po kayo dito sa Amerika. Anong meron kay Badong? Bakit tinitiktikan nyo si Badong? Sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, nakakalungkot bro, nagpundar ng mga negosyo at mga lokal ang kapatid na Eli. Ngayon, nagsasara ito. HOC at Salute Centris at lokal ng PNG. Hindi ba siya, si DSR, nababahala? Hindi naman po siya nababahala kasi sa dami ng pera niya. Mayaman na po siya eh. At wag po kayong malungkot, Brad Ronnie Kipoy de Rosario, dahil yung pong mga kapatid sa Papua New Guinea, hindi po sila lumabas o umalis sa iglesia. Nanatili po sila doon sa iglesyang espiritual na itinayo ng Kristo. Umalis po sila sa iglesia ni Daniel Rason. Yung pong MCGI Scares. Hindi na po yan yung iglesyang sinampalatayanan natin. Nag-rebrand nga po siya eh. Kasi yung palang rebranding ng name, yung palang rebranding ng name, na po yun eh, masyadong nakakapagtaka. Sabi ni Castro Gerald, bading ka daw bro, yun ang sabi sa KD Rock. Sinong mas bading? Ako o si Daniel Rason? Ganun lang naman yun eh. Sinong mas bading? Hindi naman nasusukat sa pag-aasawa ang pagiging lalaki. Ang pagiging tunay na lalaki, yung may prinsipyo at paninindigan. Pagka wala kang prinsipyo, wala kang paninindigan, binabai ka. Kaya itong si Daniel Rason, binabai yan. Tingnan ninyo, yung video niya. Yung video niya na pulis siya kunwari. Meron bang pulis na gano'n na gano'n yung ano bang tawag doon? Yung ginawa niyang umikot siya. Pang yun eh, pang Miss Universe yun eh. Lava walk yun. Gustong-gusto niyang maglava walk. Itong si Daniel Rason. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, galit na siya ngayon. Kasi po siya? Itong si Daniel Rason, po yan mga kapatid? Si Daniel Rason, po yan? Childhood dream niya siguro na mag-lava walk siya. Yan. Kaya yun, nabigyan siya ng pagkakataon, naka-uniform yung pulis. Meron ka ba nakitang pulis na nagganon? Kaya ikaw, lava walk pa more. Daniel Rason. Sabi ni Brad Bernardo de la Cruz, yun nga po talaga ang gusto ni Bonjing, ang magsara ang mga iyon para matuon ang mga kapatid sa KD Rock ni Bonjing. Good morning po mga tunay na kapatid. Shout out po sa inyong lahat. From Brad Alvin Cruz, Exeter from Nevada, USA.
si Brad Chingkwang Ko Hill. Brad Badong, sinasabi ng mga MCGI trolls na bumalik daw sa suka ang mga exiters. Ang tanga lang, sila ang nagpapakasakdal sa laman. Pabayaan niyo po sila. Sabi ni Brother Ronald Kabuhat, about face na may kending. O yun, about face. About face. Sabi ni Brother Jericho Bahista, bonjing na bading. Sabi ni Brother Emil Domingo, walang yagballs di kayang banggitin sa pulpito. Tama, biruin mo. Lalaki ka pala. Mas pinakikinggan ka pala. Mas magaling ka palang magsalita. Mas may itsura ka pala. Bakit hindi mo babanggit-banggit yung pangalan ni Badong? Ano bang ikinakatakot mo kay Badong? Nagsisinungaling lang pala si Badong. Bakit hindi mo mapangapangalanan si Badong? Alam niyo po mga kapatid, may balita ko lang po sa inyo ha. Nalulungkot po ako kay Sis Estela dahil tumawag po kanina yung immigration officer sa boss ko. Ngayon, iniloud speaker ng boss ko yung usapan nila noong immigration officer. Hindi ko rin naman po maiintindihan. Pinaupo ako ng boss ko, hindi ko rin naman maintindihan, kaya umalis ako. Nagpunta akong kusina, naglinis ako. Kasi may mga guest po kami kasi kanina eh. So, sinundan niya ako sa kusina, naka-loudspeaker. Hindi ko rin naman maintindihan. Tapos nagtanong ako. Sabi niya, naintindihan mo ba? Hindi ko po naintindihan, sabi kong ganyan. Yun yung immigration officer, sabi niya ganyan. Tignan mo, nagsisinungaling si Estela, sabi niya ganyan. 'Di ba sabi niya na babalik siya sa Macau? Nandito siya sa Albania, sabi niya ganyan. Matitrace po kasi dito kung lumabas nga ng bansa yung isang tao. Hindi po siya lumabas ng Albania. Ngayon, sabi niya ng boss ko, kontakin mo siya. Sabi ko, wala na po akong contact sa kanya, naka-block na po ako, sabi kong ganyan. Di ba meron kang contact sa kanya? Try natin. Ngayon nag-message siya. Sabi niya ganyan, Estela, sabi niya ganyan, you will have a big problem if you will not call me. Because the immigration officer just called me earlier that you will be having a big problem if you will not talk to me. I do not want you to give a big problem to you because I still remember the good service that you did to my wife. Yun po yung message ng boss ko kay Sis Estela. Tingnan ninyo, Danya Rason, ang ginagawa ninyo. Nananahimik si Sis Estela dito. Nananahimik si Sis Estela dito. Inanon nyo siya. Ginulugulo nyo siya. Ayan. Alam nyo po ba mga kapatid, si Sis Estela, naniniwala po siya na totoo po yung sinasabi ko. Yun po ang totoo. Tanungin nyo yung asawa niya, si Brad Chris. Maglinte. Hindi ba Brad Chris maglinte? Sinabi mo kay Sis Estela, tama yung sinasabi ni Brad Badong. Kasi sabi ni Brad sa akin, yung kaibigan mo na kapatid sa Macau na kailangan ko bang banggitin? Na dating naging taga Middle East. Totoo yung sinasabi ni Brad Badong kasi 'di ba kaya nga ako umalis sa Middle East kasi walang tigil ang mga collection doon. Kahit saan ka naman pumunta walang tigil din naman ang collection. Kaya lang depende sa KNP at saka depende sa manggagawa. Kung ibinaba ng KNP, kung hindi naman ibababa ng manggagawa sa mga kapatid, useless din yung ibababa ng mga KNP. Kaya pinasama ng mga KNP, lalong-lalo na itong si Efren Buking, si Resty Escariote, tsaka si Robert Naboa, ang image ni Brad Eli sa mga kapatid na walang kaalam-alam si Brad Eli.
Yan po ang totoo mga kapatid. Meron pong makakapagpatunay dyan na nandoon sa GC natin mga kapatid. Di po ba meron doon na nagsabi, opo mga kapatid, when it comes to the money coming from the abuloy ng mga kapatid, ni Singkunduling wala pong ginagastos dyan si Brother Eli for his personal needs. Wala po mga kapatid. Kaya nga po nalubog sa utang si Brother Eli Soriano. Ngayon, nasabi ko lang po mga kapatid kasi we are trying to contact si Stella kasi naawa po kami sa kanya at naaawa din po yung boss ko sa kay si Stella. Tapos sabi niya nga sa akin kanina, sabi ko, pinagtapat ko, sabi ko, you know sir, the reason why Stella did that, because she was blackmailed by our religion. Sabi ng boss ko, see, do you believe me now that religion are fucking shit? Sabi ko, yes, religion made by man. But the religion established by our Lord Jesus Christ when he manifested in flesh, when he became one of us in this earth, that is the true and pure religion. So now I am not affiliated to any religious organization that is made by man and run by man. Sabi ko doon sa boss ko, tama yan, sabi niyang ganyan. Kaya ako, sabi ng boss ko, nagpipray ako. Ngayon, nagpipray na po yung boss ko. Ganon din po ako. Nagpipray pa rin po ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos bago sa biyayang tinatanggap ko, bago ako matulog, pagkagising. Nagpapasalamat ako sa maraming bagay. Pag tinignan mo to, alam nyo po, pag tumingin ka dito, pag nasa labas ka, tumingala ka, masasabi mo, Panginoon, salamat. So, yun. Sabi ni Sister Potpot Jopot, ay, brother pala to. Taga-ano to? Si Brad Joey Gregorio to ng Paris, France. Hello po bro. Sabi ni Sister Annalyn Mirasol, Magat, yung pag-turn niya po, pak na pak. Oo, pak na pak. Talagang pak na pak. Dinaig pa si kinabog pa si... Sino ba tong nag-lava walk? Kinabog niya pa yung lava walk nung Miss Universe. Sabi ni Brother Bernardo de la Cruz, payo po yung Morong ano ba to? Morong Beach Resort, mawala na rin po yon. Ay, oo, totoo. Sooner or later, Morong Star Beach Resort, na rin po yan. Bakit? Ang mahal-mahal. Sobrang mahal. Pero mo, merong kapatid na tumawag sa akin, yung company nung niya, anak nung asawa niya, dapat magti-team building po sila doon. So, tumawag sila, ihingi sana sila ng ng discount. Alam niyo po magkano ang computation na na binigay sa kanila? Kalahating milyon. Ang bobo-bobo ng wala silang business strategy. Ang bobo. Di bali sana binigyan ng ng 100,000 discount o kaya 50,000. Ganun kasi sa kasi ego yan eh. Pagka hindi mo yung ego nung kliyente, aalis yan. Ego lang yan. Kaya ang tatanga ng mga nila, ng mga nag-handle ng mga business nila. Kaya tignan ninyo, nagsara yung Salute Centris. Hindi ko lang alam kung nagsara na o magsasara. Ngayon, kung hindi pa nakasara, magsasara na po yan. Kahiyaan na lang kung hindi nila isasara. Bakit ang mahal-mahal nung Tapos walang kumakain. Biruin mo, meron ka ng captive market. Tapos, nagsasara pa yung mga yung mga businesses ninyo. Bakit? Kasi wala kayong magandang business plan.
Ang nasa focus ninyo, yung captive market na mga kapatid. Ang tatanga ng mga business analyst ninyo. Meron akong nabasa dito, yung Miss Universe na naglava walk, si Catriona Gray. Siya naman po, si Catriona Gay, si Danya Rason. Pak na pak yung kanyang yung kanyang pag-turn. Ang hirap naman basahin itong Japanese character. Salamat bro, JR Badong, mabuhay ka. Tama yan, isiwalat mo katotohanan. Sabi ni Brad Jericho Bahista, na-circular ka na ba? Badong? Di ko po alam, wala na po akong ewan ko lang kung isi-circular nila ako. Takot lang nila. Ewan ko, pero gusto kong ma-convince na dahil bakit hindi nag-anak ng sarili. Baog po siya. Nagkaroon po sila ng nabuntis naman po si yung Arlene. Kaya lang po, ectopic pregnancy. Nasa labas po ng bahay bata yung baby. So, po, ibig sabihin, Jutes, hindi nakapasok dun sa dapat siya. Ay, naku. Bukod doon, ayaw po ng Diyos na magkaroon siya ng sariling dahil masama yung binhi ni Danya Rason. At saka nung babae. May hiwaga kaya hindi mabanggit name ni Brad JR Badong. Sabi ni Jericho Baista, si Ulysses din hindi na circular. Sabi ni Jericho Baista, sa palagay mo may chance pa kayo mag-usap ni Danya Rason? I don't think so. Sabi ni Sis Lena Ruishin, taga Japan ito. Kawawa naman si Bess. Sabi ni Brother Castro Gerald, Lason ang pangalan JR Badong sa MCGI Scares. Grabe, ano bang meron? Ano bang meron sa Badong? Ano bang meron kay Badong? Bakit takot na takot kayo? Pag binanggit ang pangalan Badong sa mga GC, nagugulo yung mga GC, nabubulabog yung mga GC. Ano bang meron? Parang yung tinuro ni Brother Eli, pagka meron kang nararamdaman masamang espiritu, sabihin mo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristong taga Nazaret, lumayo ka. Ano bang meron dun sa pangalang Badong? Bakit takot na takot kayo? Sabi ni Sis Joy Cabezas, nanonood po kaya si Sis Estela sa'yo, bro? Sana umexit na siya. Hindi ko po alam kung meron man pong nanonood na may connection kay Sis Estela. Pakisabi niyo po sa kanya dahil magkakaroon po siya ng malaking problem. Sabi nga nung boss ko, kung ayaw niya dito, makipag-usap siya ng maayos, sabi niyang ganyan. Pwede ko naman siyang pwede ko namang i-terminate yung kontrata niya para kasi inalagaan niya naman ng maayos yung asawa ko, sabi niyang ganyan. Kaya lang nalulungkot ako dahil sa ginawa niya, sabi niyang ganyan. Kasi po ang ginawa po ni Sis Stella, pinamili niya po yung boss ko. Sabi po niya sa boss ko, mamili ka sa amin, si Jay ba o ako? Sabi ng boss ko, gusto ko kayong dalawa. Sabi niya, hindi pwede. Kasi kung pipiliin mo si Jay, aalis ako. Ngayon, kung pipiliin mo ako, dapat paalisin mo si Jay. So, nagbigay siya ng sa boss ko, kondisyon. Yung boss ko naman, ayaw niya po akong pakawalan. Kasi, biruin mo, nasa kusina ako, barista pa ako, naglilinis pa ako ng lahat po dito sa hotel, pati sa restaurant, ginagawa ko po. So,
Yun yung ano, yun yung ikinapagdamdam po ni Sis Stella. Tapos, sinasabi po ng boss ko, nagtapat po yung boss ko sa akin. Sinisigawan mo daw siya, pinapagalitan mo daw siya, na sinasabi mo daw sa kanya na linisin mo to, linisin mo yon, pero ikaw daw hindi ka daw naglilinis. Inuutusan mo daw siya sa madaling salita. Sabi ko, meron kang camera, sabi kong ganyan, everywhere. Sa lahat ng sulok ng hotel, meron kang camera. Pwede mong i-review yan. Kung sino ba sa amin ang nagsasabi ng totoo. Ako, wala naman ako sinabing ganun sa boss ko eh. Sabi ko, so I was obliged na magsalita din. Sabi ko siya yung nag-aano sa akin na linisin mo to, linisin mo yan. Ang sinabi naman kasi sa akin ng boss ko, kung wala na kayong gagawin, umupo lang kayo. Kasi wala naman tao, sabi ng boss ko. And iba po kasi yung sahod niya. Yung sahod niya, yung pa rin pong sa old contract. Sabi ni Sis Elizabeth Caballo, chick boy ba siya? Pwede sa chick, pwede sa boy. Malamang po. Ano po siya? AC/DC. Excuse me. Kasi nga, nag-rely sa mga captive market na natotokahan. Kaya, akala nila forever na ang mga businesses ni Razon. Exactly. Yan din po ang sabi ko kay Brad Don Kapulong. Kasi, ang daming kilala ako ng mga kapatid na nasa royal family po ako. Maraming nagsasabi sa akin na yung regarding sa EFS, regarding sa mga food pack, sa mga paninda, sa mga lokal na considered sold out, na dumarating panis, maraming mga issue. Tapos dumarating hindi worth yung product doon sa value, doon sa halaga nung product. So ako naman wala naman akong iniisip na iba. Sinabi ko kay Brad Don, sabi ko, Kuya Don, meron pong mga kapatid na nagsasabi, nagpapaabot ng feedback regarding yun, regarding dun sa yung Don, ano ba yun? Ensaymada ni Leo Swing, yung Panadera de Kapampangan ba yun? Na lasang gas, hindi masarap, etc. Sinabi ko kay Brad Don. Tapos pati yung sa EFS, yung quality ng EFS, tapos ang mahal-mahal ng product, sinabi ko rin. Sabi ni Brad Don sa akin, ikaw ba dong, dapat kasama ka naming tagapagtanggol sa mga negosyo. Bakit in-entertain mo yung mga ganyan? Sabi ko, Kuya Don, hindi po pwede kasing hindi entertain yan. Di po ba meron akong negosyo? Alam niyo po ba, Kuya Don, sabi kong ganyan, yung pong feedback sa mga customer, importante po yan sa isang negosyante. Bakit po importante yan sa isang negosyante? Sabi ko kay Brad Don. Kasi po, dyan po natin po pwede malaman kung ano yung kailangan po nating baguhin sa produkto at sa serbisyo po natin. Kagaya doon sa tindahan kong takoyaki, pag sinabi nilang, kulang siya ng sauce, edi dagdagan ng sauce sa susunod. Maalat siya, edi adjust. Matabang siya, edi adjust. Ganyan po trial and error po kasi sa negosyo. Hindi po pwedeng parang batas militar na hindi ka po pwedeng walang po pwedeng mag-comment, ng feedback. Hindi po kasi gano'n ang negosyo. Sabi kong ganyan. So, ayun. Ako po kasi vocal ako sa kahit nung nandoon pa po ako, vocal po ako. Pag galit ako. Pag masaya ako. Ganun po. Kaya nga po dumating yung punto na hindi na po ako nangangatwiran kasi pag nangatwiran ka, sasabihin sa'yo na hindi ka mahapayang gatang. Parang ang sama-sama mo. Kaya yun po yung isa
isa pa sa naging trauma ko, yung hindi ka po pwedeng mag mga tuwiran, hindi mo pwedeng ipagtanggol yung sarili mo, hindi mo pwedeng ipakita yung side mo, hindi po pwede yon. Magsara na nga sana para makabawas sa pilitang pagpapapunta doon sa mga kapatid. Dagdag ambagan pa yon. Sabi ni Brad Bernardo de la Cruz, Catriona Gay. Opo, Catriona Gay. Si Sis Joy Cabeza sa Jutes. Sabi ni Sis Lena Rushin, Bagyong Badong. Sabi ni Brother Jericho Baista, kahit sa comment lang nakalagay ang Badong, auto-block ka kaagad. Sis Maricel R, Badong kasi ang madami yatang lihim na siya lang nagbunyag. Excuse me. Sabi ni Brad Bong Cabalo, pwede ba Badong na gawin namin profile name para katakutan din kami? Yun. Sabi ni Brother Castro Gerald, Badong lahat last name. Sis Lena Rushin, ano kaya sa Pinas next na bagyo? Badong ang name. Sabi ni Brother Anya ko, present po. Sabi ni Brother Bernard de la Cruz, ACDC, opo, parang baterya lang ng sasakyan, ACDC. Sabi ni Brother Roger Gonzalez, subukan daw pabagsikin ang UNTV at Wish 107, sabi ng panatiko. Sabi ni Sis Joy Cabezas, importante ang feedback sa business. Diyan ma-improve ang quality ng product. Exactly po, yung quality tsaka yung service ng isang produkto. Sabi ni Brother Roger D. Gonzalez, overpriced talaga mga products. T-shirts, napakamahal. Mahal pa sa Dickies. Opo, totoo yan. Sobrang mahal. Parang yung puno lang bawal ka magreklamo at magtanong. Totoo po yan. So, ayun po mga kapatid. Umasa po kasi, nag-rely po sila kasi masyado sa captive market, mga kapatid, na hindi ka po pwedeng magreklamo at pagka dumating sa lokal, considered sold out. Biruin mo, pinatungan na ng district servant, papatungan pa ng manggagawa. Ganyan po sila kagarapal, mga kapatid. Ganyan po sila kagarapal. Ngayon, mga kapatid, Brad Josel Malyari, maninindigan ka pa rin po ba dyan sa iglesia na nagpapakilalang Diyos si Daniel Rason? Nakakalungkot po, Brad Josel, dahil matanda na si Mamilet, marami na siyang iniinda sa katawan. Kung makamatayan niya yon, sa tingin niyo po ba maliligtas si Mamilet? Baka mapasapanganib din yung kaligtasan ni Mamilet. Ate Ransa, di ba yung huling usap natin? Sa tingin mo, mananatili pa kami dito kung kami mismo ang makakapansin na wala na ang Diyos dito? Ayan, Ate Ransa, narinig nyo na si Daniel Rason na kaya daw ako minumura ng mga magulang niya kasi gago ako. Ate Ransa, ikaw ba maniniwala kang gago ako? Brad Josel, ikaw ba naniniwala ka na gago ako? Sis Mary Ann Malyari, naniniwala ka ba na gago ako? Kaya ako minumura? Sis Marie Malyari,
naniniwala ka ba na gago ako kaya ako minumura ng ng magulang ni Danya Rason? Si Stisha Umipig, naniniwala ka ba na gago ako? Si Scott Canlas, naniniwala ka ba na gago ako? Si Rory Magno, naniniwala ka ba na gago ako? Brad Randy Rivera, naniniwala ka ba na gago ako? Sa lahat ng mga CIS, naniniwala ka ba na gago ako? Hindi ba Brad Bobby Monton, na asawa ng kapatid ni Arlene Rason na si Ate Cathy Ruga Monton? Hindi ba nung gustong-gusto akong isama pa uwi ng pamilya ng magulang ni Danya Rason? Kasi nag-usap-usap po sila sa farm. Sabi nila, pag umuwi kami, boy, isasama na namin si Badong. Iiwan na namin siya doon. Sabi ni Brad Eli, ha? Ba't nyo iiwan sa Pilipinas si Badong? Kung iwan nyo na lang din sa Pilipinas si Badong, iwan nyo na lang siya sa akin. So nagtaka po sila. Lalo po silang nagalit sa akin kasi mahal po ako ni Brad Eli. Yan po ang totoo. Ngayon, noong uuwi sila, pinaiwan po ako ni Brad Brad Eli. Pinaiwan po ako ni Brad Eli. Ngayon, nung naiwan na ako sa Brazil, siguro 2 weeks lang, tumawag sa akin si Brad Bobby Monton. Badong, mag-impake ka na, pasensya ka na. Nakita mo naman, ginawa ni Brad Eli, ginawa ni Ingkong yung party niya, kasi gusto ka talaga ni Brad Eli na makasama. Kaya lang, ginugulo siya ni Mami. Kilala mo naman yon. Tatakutin si Ingkong, sabi niya ganyan. So ikaw na lang ang mag-adjust, ikaw na lang ang magsakripisyo. Sa madaling salita, napauwi po ako. So yun po yung istorya. Marami po mga kapatid, marami pong istorya. Marami pong pangyayari na nung napauwi po ako, kaya po pagka merong napapauwi, at saka po pag sa nagtexto si Brad Eli, meron pong pinapatamaan si Brad Eli. Ang lagi po niyang pinapatamaan yung matandang mag-asawa na yon. Yung impactang Bet Rason at saka yung malibog na Dan Rason. Yung rapist na Dan Rason. Yun po mga kapatid. Sige lang mga kapatid. Yung pong mga kapatid dyan na nandyan pa. Kung magagalit po kayo sa amin, okay lang po yan. Pero, ang tanong ko po sa inyo, wala po ba kayong nararamdaman sa inyong mga kalooban na mga duda? Ngayon, pagka po, ang sagot po ninyo, meron kayong mga naobserbahan na mga hindi na tama, valid po yan mga kapatid. Merong kausap itong kapatid sa Europe, como nagpalit po tayo ng profile picture, di po ba yung I am a proud exeter of MCGI Cares, we deserve justice and truth. Meron pong mga nag-reach out sa kanya. Kapatid, sabing ganyan nung mga kapatid, kaya po pala hindi ko na po kayo nakikita sa lokal, nag-exit na po pala kayo. So ayun, nagkaroon po na magandang feedback, yung pong pagpapalit po natin ng profile picture na I am a proud exeter of the MCGI Cares. Yung pong mga kapatid na nandyan pa, ang dami pong mga closet. Sobrang daming mga closet, mga kapatid. Sobrang daming mga closet. Sabi ko nga po sa inyo, marami pong mga KNP, mga DS, mga workers, na closet na din po. Ilan na po yung mga closet na mga workers na nakipag-ugnayan sa amin ni Brad CJ Perez. At ilan na rin po yung key figures
key personality sa MCGI ang nakipag-ugnayan po sa akin. Kay Brad CJ hindi pa. Ako na lang nagre-relay kay Brad CJ. Tol, itong closet na siya. Tol, si ganito, closet na siya. So, yun po mga kapatid. Kaya, ang lang po dyan, wala po ba kayong naobserbahan? Ngayon, kung gusto nyo pong, kung naniniwala pa rin kayo na yan pa rin ang totoong iglesia, ihanda ninyo ang inyong mga bulsa. Ihanda ninyo ang inyong mga bangko. Sabi nga ni Brad Bernardo de la Cruz, manggagawa po ito sa North District. Alam niyo po bro, yung ang dami pong mga inutangan dyan sa Philippine Loop na yan, hindi naman po nabayaran. Sabi po ng Biblia, ang masama umihiram, hindi nagsasauli. Ikaw ba, Brad Badong, wala kang utang? Meron akong utang, kaya nga ako nagbabayad ako ngayon. Meron akong utang kay ganito. Meron akong utang kay ganito. Siguro 4 na kapatid pa yung meron akong utang. Pero binabayaran ko. Itong si Betrason, di ka na nga pinapasweldo. Tsaka si Daniel Rason, di ka na nga pinapasweldo. Kung murahin ka pa, wagas. Tapos, in-scam ka pa. Sa dami ng pera nila, saan nyo dadalhin yung pera ninyo? Napakarami nyo ng pera. Napakasugapan ninyo sa pera. Biro mo pati yung pati yung anong tawag doon? Commission ko? Pinag-interesan mo pa, Betrason? Sabi ni Sis Joy Cabezas, saan po napupunta yung kita sa YouTube channel ng Wish? Laki ng income nun for sure. Sa bulsa po niya, ni Lengleng at saka ni Daniel Rason. Ang nakasulat sa Biblia, mangaral ka, sumaway ka. Walang nakasulat, mag-concert ka. Bakit nangyari ngayon kay KDR? Tama po. Puro concert, puro papogi. Yun po yung ginagawa niya ngayon, puro papogi. Tama po yung sinabi ni Brad Willie Santiago. Pupunta yan sa US, magpapapogi lang. Kasi ang nagpapapogi, yung hindi confident na pogi. Meron naman kasi kahit hindi pogi, confident sila, na pogi sila. Nakakaano po kasi yung yung confidence. Totoo po yun, nakakaano. Kahit hindi ka pogi, pagka-confident ka, nakakaano po yun. Meron pong plus factor po yun. Ito po kasing si Daniel Rason. Masyado po siyang feeling pogi. Sabi ni Brad Osequi, bro, natuloy ba rape nung ama ni KDR? Or attempted lang? Attempted po. Sabi ni Jopel M. Tizon, magandang gabi po sa lahat. Sabi ni Paratico, magandang gabi po sa lahat. Ay, saglit. Good evening po, Brad Badong. Sabi ni Potpot Manimbo, twice nabuntis yang si Arlene Luga Esteruga, kaya lang hindi umabot sa matris. Opo, bakit po kaya hindi umabot sa matris si Popot Manimbo? Ito yung gusto kong makausap sa live si Sis Popot Manimbo. Sis Popot, sana po makausap kita sa live. Pangarap ko po, ito po yung pinaka-wish ko. Sana po mapagbigyan ninyo ako, Sis Popot Manimbo. Ito yung talagang gustong-gusto kong makausap sa live. Sabi ni Sis Popot Manimbo, di natuloy bro, kaya muntik nabaliw yung kapatid gawa ng nasyak. Opo, totoo, nasyak po siya. Ay naku, pagka po yan si Sis Popot Manimbo ang umakyat sa live ko, naku, magpapalit yun ako sa Pilipinas.
Sabi niya, soon brother. Naku, ihanda po ninyo ang inyong mga ang inyong ano bang dapat ihanda. Marami po kayong mararamdaman dito mga kapatid pagka si Sis Popot Manimbo yung umakyat sa live ko. Magagalit kayo, so kailangan nyo ng pampataas ng presyon, ay pampababa ng presyon, I mean. Sasakit yung tiyan nyo sa kakatawa at magagalit kayo. Yan po, nako. Pagka po si Sis Popot Manimbo ang umakyat sa live ko, nako mga kapatid. Ano po kayo, maaaliw po kayo ng todo. Sabi ni Attorney Lamberto Bonifacio, nag-comment na si Brad Attorney Lamberto Bonifacio, so ibig sabihin, I have to read this. Sabi ni Attorney Lamberto Bonifacio, kalayawan po at very risky to life and limbs alam niya. This only proves his lack of concern sa mga tao. Exactly. He does not have concern to the brethren and to humanity, sa mga tao. Sabi ni Chingkwang Kohil, mabait ka na ba, Chingkwang Kohil? Pagbigyan na po yan si Popot, si Brad J.R. Badong. Sabi ni Chingkwang Kohil, si Nikki at si Popot Manimbo with Brad J.R. Badong. Hindi po sila pwedeng magsabay. Hindi po sila magkakasapawan po sila. Pero sigurado ang mananalo po si Sis Popot Manimbo. Kasi ang katumbas po ni Sis Popot Manimbo, 100%, 100 Sis Nikki. Ang katumbas po ni Sis Popot Manimbo. Sabi ni Sis Popot Manimbo, si Bonjing ang type niyan si Zoren. Kaya lang di siya pwede kay Carmina at sasabunutan siya. Nagbabasa lang po ako ng comment ha. Binabasa ko lang po yung mga comment mga kapatid. Sabi ni Anya ko, Sis Joy Cabezas, akyat ka po. Wait ka namin ni Sis. Sabi ni Brad Greg Mirror, closed na salute at best sa Centris last year pa. Close na daw po. Thank you for the information, brother. Sabi ni Chingkwang Kohil, mabait na po ako, Brad J.R. Badong. Pinabait ako ng mga expose mo. Bakit naman ako nagpabait sa'yo? Hindi ako nakakapagpabait ng tao. Wala akong kakayahang makapagpabait ng tao. Sige, magi-invite tayo. Invite natin si Brad Anaya ko. Sabi ni Roger Mo, watching from California. Yan. Nag-send po ako ng live invitation. Yan. Ikaw na lang muna, Brad Anya ko, ang umakyat. Nag-send ako ng live invite sa iyo. With your kind indulgence and with your permission, kung pwede ka, you can join me para mas marami tayong maabot na mga kapatid. Sa lahat po ng mga kapatid, pagka po nag-decline siya, ibig sabihin he's not able. Sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo, pagka po kinaracter assassinate po kayo, hinaras po kayo, huwag po kayong matatakot na magsumbong. Meron po tayong mga lawyers abroad, mga kapatid. Hindi po yan pambablap. Meron po talaga tayong mga lawyers abroad. Sa Canada lang po, ilang beses na akong kinulit noong kapatid na Exeter na nag-aalala daw po sila. They are very much worried sa safety ko po. Nag-offer sila ng tutulungan daw po nila ako magkaroon or makasik ng religious asylum sa Canada.
I mean, na-realize ko kasi mali pala pagiging fanatics ko dahil napanood ko mga expose mo. Bumait na ako, salamat sa Diyos. Salamat naman sa Diyos, brother Chingkwangko Hill. Alam niyo po, yun po, yung pong pinost ko, I'd rather love my neighbor than love my religion. Totoo po yan, mga kapatid. Totoo po yan. Bakit? Ang sabi ng mga apostol, Panginoon, alin po baga ang pinakadakilang utos sa kautusan? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang pinakadakilang utos sa kautusan ay iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito, yung po palang pangunahing dakilang utos sa kautusan, love God above all, meron po siyang katulad. Alin yon? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Love thy neighbor as you love thyself. So, pagka pala inibig mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, iniibig mo rin ng Diyos. Ginagawa mo na rin yung unang dakilang utos sa kautusan. Kasi hindi naman po natin nakikita ang Diyos eh. Paano mo iibigin ang Diyos na itong nakikita mong kapwa, kapatid mo, hindi mo maibig? Di po ba tinuro na yan sa atin ni Brother Eli, mga kapatid? Ngayon, ipapablock mo yung mga kapatid. Hindi ba inaalisan mo ng kapangyarihan, ng authority ang Diyos? Sabi ng Biblia sa mga nasa labas, Diyos ang umahatol. Hindi mo ba naaalala yung talata na yan, Daniel Rason? Bakit sasabihan nyo kami? Bakit i-condemn nyo kami? Mas malupit ka pa kayo sa ibang relihiyon. Kasosyo ba kayo sa langit? Alam niyo po mga kapatid, itong visible heaven na nakikita natin, ni 1/3 lang po yan, hindi nyo mapupuno eh. Yung pa kayang yung pa kayang kalawakan, yung universe, after ng universe, yun pa lang yung ikatlong langit na tinitirhan ng Diyos. Tapos aangkinin nyo ang hindi, alam nyo po mga kapatid, hindi nagko-consolidate. Walang coherence yung mga talatang binabasa nila sa mga katotohanang nasa Biblia. Bakit? Sa Apokalipsis, sabi nung matanda, saan nagsipanggaling ang mga ito? Mga laksa-laksa, hindi mabilang ng sino man. Ang mga ito ay galing sa mga wika, sa mga bansa, etc., etc. So, ibig sabihin, taliwas na kayo dun sa tinuturo ng Biblia. Kaya sis Luz, maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa kay Inang Luming, maawa ka sa mga matatandang mga kapatid. Manindigan ka na sis Luz. Manindigan ka sis Luz kasi sabi ng Biblia, 'di ba? Sabi pagka nag-graduate, bilin 'yun ni Brother Eli sa mga manggagawa. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong turo. Sapagkat sa paggawa nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Meron pong bilin sa magtuturo at nagtuturo. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong turo. Kailangan pala yung magtuturo at nagtuturo, maingat yun sa sarili. Aside sa maingat sa sarili, maingat din sa kanyang itinuturo. Hindi lahat ng gustong ilabas ang bibig niya,
ilalabas. Kaya tingnan po ninyo, katunayan itong si Daniel Rason ang Antikristo, kung ano na lang ang mabuka ng bibig niya, ibinubuka niya. Natutupad lang ang sinasabi ng Biblia. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng puot, punong-puno ng galit, punong-puno ng selos, punong-puno ng kasamaan ang puso ni Daniel Rason, mga kapatid. Bakit? Nagdudumilat, mga kapatid, na nandyan pa. Sis Luz, nagdudumilat sa harapan mo yung nilalaman ng puso ni Daniel Rason. Maninindigan ka pa ba dyan, Sis Luz? Magpapauto ka pa ba dyan, Sis Luz? Sis Baby de Jesus, maawa po kayo sa sarili ninyo. Dahil, hindi po ba na lang po kayo? Kidney transplant na lang po kayo? Maiksi lang po ang buhay, Sis Baby de Jesus. Maiksi lang po ang buhay. Sabihin na natin, tumagal pa ang buhay natin ng 5 taon, 10 taon. After that, saan po tayo pupunta? Brad Rudy Alamares, Brad Pablo Angge, Brad Mon Bernardo, Brad Sani Katan, binigyan ka na ng chance ng Diyos para magbago? Sasayangin mo pa ba ang buhay mo? Binigyan ka ng second chance ng Diyos na mabuhay? Sasayangin mo pa ba yan? Kawawa si Nanay Selena. Brad Bongbong